Ituturo ko pala sa inyo guys kung paano ka makaulam dito sa probinsya na wala kang ginagasto kahit piso. Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya umaga pa lang guys, pagkatapos kong nagkape ay nagbihis na ako para pumunta na sa bukid. Pagpasensyahan nyo na guys kung paulit-ulit na lang yung damit na sinusuot natin. Labhan pa kasi yung iba guys, hindi pa natuyo, kaya ito lang muna yung susuotin natin, wala pa naman tong dumi. Kaya pagdating ko dito sa bukid guys, andito na pala si tatay guys, sumaglit pala siya magtrabaho dito sa bahay kubo na pangarap namin. Para kahit paano mabawasan naman yung trabahoin namin. Nakabili pala siya kahapon ng 1 kilong pako, kaya meron na siyang nagamit ngayon. Ang kagandahan lang kasi sa bahay kubo na ginagawa namin guys, kasi hindi kami gumagasto ng sobrang laki guys. Pako at bubong ang importante lang dyan guys, kasi maraming kahoy guys na magamit at maraming kawayan guys na pwede naming magamit. Kaya diretso na tayo guys sa ating topic ngayon guys. Dito sa aming probinsya guys, marami talagang gulay-gulay sa paligid guys. Ang kagandahan yan guys, libre lang yan guys, pwede kang kumuha kahit ano. Kaya pagkatapos kong nagkuha ng malunggay guys, nagkuha naman ako ng papaya guys. Isa din kasi ito sa paborito ko guys, lalo na pag ulam guys na merong gata guys. Yun pala yung gagawin natin ngayon guys, na luto guys, na sari-saring gulay guys na presko na merong gata. Pagkatapos kong kumuha ng papaya guys, pumunta naman ako dito para manguha ng talbos ng gabi guys. Dito pala ako kumuha dati ng kangkong guys nung pinakaunang vlog ko. Ito na nga pala yung sinasabi ko sa inyo guys, na madali lang magdiskarte ng ulam dito sa probinsya guys. Basta meron ka lang kanin kahit walang ulam, ang importante meron kang asin at bitchin, madali na lang yan guys. So yan na pala guys yung gulay na nakuha natin guys. Pang-apat natin kunin ngayon na gulay guys, yung puso ng saging guys. Ito ang kagandahan sa probinsya guys, kahit wala kang pangsahog, basta marami lang gulay na lalagay mo, okay na yan guys, lalo na pag merong gata guys. Kaya tinalian ko lang guys yung ringgi kung tinatawag dito sa amin guys, kasi medyo mataas kasi yung puno ng saging guys. Hindi natin makuha guys kapag walang tali guys, kailangan talaga ng kahoy guys. Ayan guys, libre lang yan dito sa amin guys, wala yung bayad guys, kahit hindi man sa amin puno ng saging yan guys. Isa din talaga to sa pinakadiskarte ko dito guys, lalo na sa aming probinsya guys, lalo na pag wala talagang ulam guys. Dito lang talaga ako pumupunta lagi sa bukid guys, kasi unlimited talaga yung gulay dito guys, wala kang binabayaran kahit piso guys. Kahit isang sako pa yung kunin mo dyan guys, basta meron guys, libre lang yan lahat guys. Alam ko guys, makaka-relate din lahat ng mga taga-probinsya dito guys. Kaya pagdating ko sa bahay guys, nagpatulong na ako sa lola ko guys, kasi hindi ko kaya lahat yan guys. Kaya habang tinatrabaho ng lola ko guys, yung mga dala kong gulay guys, binalatan ko muna tong niyog guys. Isa din kasi ito sa magpapasarap sa lulutuin natin ngayon guys. Iwan ko ba guys kung ako yung maggulay guys, gusto ko talaga palagi guys yung merong gata guys. Gusto ko talaga ngayon ng gulay guys, kasi kadalasan sa mga content na nakikita natin, halos kaulam, karne, kailangan din minsan healthy yung kinakain natin guys. Kaya pagkatapos kong binalatan guys, kinudkod ko lang ng mabilisan. Hindi kasi pwede guys na mahuli tong gata guys. Ang importante kasi guys, pag malagay sa kaldero guys, yung isasabaw mo talaga ng una guys, yung pangalawang gata niya guys, yung hindi na espiso. Kaya pagkatapos kong nagudkod guys, nagpatulong lang din ako saglit sa kapatid ko guys. Pagkatapos binalatan ko lang tong papaya guys, at tiniwa-hiwa ko lang guys sa maliit na piraso guys, para mabilis siyang lumambot. At hindi ko na pala napakita dyan guys kung paano ginawa guys ng lola ko guys yung puso ng saging guys, kasi busy din ako dito guys sa paggawa ng gata guys. Kaya nilagay ko lang guys yung pangalawang gata dyan guys, kasi yan yung ikukulo natin ngayon guys sa unang gulay na ilalagay natin guys. Yung mga unang gulay pala na ilagay natin guys, yung puso ng saging guys, pagkatapos yung papaya guys. Kaya kung nakaabot ka sa video na to guys, papalo naman ako ng page guys, para sa gagawin pa natin ng mga simpleng content katulad ng content na to. Kunti pa man tayo ngayon guys, pero alam ko dadami at dadami din tayo. Huwag lang talaga tayong mainip guys, ipagpatuloy lang kung ano yung nasimulan natin. Kaya nilagay ko lang yun dyan ng asin guys, pagkatapos guys nilagay ko lang din yung kangkong guys na kinuha ng lola ko guys. Pagkatapos guys ng ilang minuto guys, tinakpan ko lang guys, as pinakuluan ko lang muna saglit. Kaya pagkatapos ng ilang minutong pakulo guys, medyo nalata na yung kangkong natin guys, kaya ilagay na naman natin yung pinakalas guys na ilagay na gulay guys, yung malunggay. Kasi mabilis lang kasi maluto yung malunggay guys, kaya last natin na nilagay guys. Kaya pagkatapos ng malunggay guys, pinakuluan lang natin saglit guys, pagkatapos ilagay na natin guys yung pinakaunang gata niya guys, yung espiso. Isa na yan guys sa magpapalasa at magpapasarap guys, kaya pakuluan lang yan saglit guys. Pagkatapos lagyan na natin ng pampalasa guys, katulad ng bitchin guys. Tapos kanina nilagyan na naman natin ng asin guys, kaya konting mikos-mikos lang guys, at tinikman na natin guys kung ano yung lasa sa niluto natin ngayong gulay. Kaya all goods guys. Pagkatapos guys, prinito ko lang yung natira naming tuyo kahapon guys. Masarap din kasi ang ganitong gulay guys, lalo na pag mayroong pampaalat guys. Kaya pagkatapos ng ilang segundo guys, binaliktad ko na guys, kasi mabilis lang naman yan maluto guys eh. Baka hindi na natin makainin guys kapag pasobraan natin guys. Kaya nung naluto na yung tuyo guys, kumain na rin kami guys, kaya kain pala tayo guys. Ganito pala guys yung diskarte talaga sa amin guys. Ngayon alam mo na guys kung paano dumiskarte sa probinsya guys.